Jake Cuenca immerses in jail for convict role in Prime series. Jake Cuenca immersion at Mandaluyong City Jail for his role. Jake Cuenca on immersing in Mandaluyong City Jail in preparation for his role as a convict in What Lies Beneath. So, parang sa 2 months dun, parang sa totoo lang, yung 1 month, parang krinak ko in character din. Yung isang month, parang pinerform ko sa harapan nila. So it was almost just like I'm doing theater in front of them. 2 buwan nag-immerse si Jake Cuenca sa Mandaluyong City Jail para sa Amazon Prime series na What Lies Beneath. First time kong magpe-play ng convict, yung parang inmate, sabi ni Jake nitong ika-26 ng Oktubre taong 2024, Sabado, sa Super Sam Restaurant, Scout. Pralos Street, Quezon City. Ito ang unang project ni Jake matapos ang renewal ng kontrata niya sa ABS-CBN for 3 more years. Pagpapatuloy ng kapamilya actor, ang galing. Kasi sabi ko, this past 2 months habang nag-i-immerse ako doon, parang sabi ko, when do you really find yourself in a situation like this? You know what I mean. And then for me, syempre parang those days are kinda for me, Kasi kung naalala nyo yung issue ko, doon nangyari lahat yun, So, parang while I was immersing with this, it's also like going through your trauma, or facing your fears. So, sabi ko, preparation pa lang nito, talagang na. Parang, I did so much already. So can't wait to get to the set. Can't wait to portray this, and perform it in front of everyone. Tapos sabi ko nga sa Team Jake, sabi ko, we put myself through this parang experiences. Kasi parang ngayon in life, parang my head is on my shoulder. Kaya ko nang ilagay ang sarili ko sa mga ganitong experience na hindi ako natatakot if I lose my mind. Ang tinutukoy ni Jake na issue niya ay nang masangkot siya sa police car chase noong 2021. Jake Cuenca immersion at Mandaluyong City Jail. Paano yung immersion niya sa bilangguan? What I wanted sana, what I really wanted was to stay there. Parang magstay sana ako doon ng 1 week, pagtatapat ng 36 anyos na si Jake. For 1 week. Pero syempre nung nag-uusap kami nung warden, nag-uusap kami nung mga pulis, hindi nila pwedeng ibigay sa akin yun. Kasi responsable sila sa buhay ko, So I asked them, paano ako makakapagkomporme sa sistema nyo? Diba? So, ang nangyari, binigay sa akin yung window nung 5 AM to 8 AM. So alas 4:30 ng umaga, motor na ako papunta doon. Tapos mag-immerse ako doon, i-rehearse ko yung script from alas 5 ta alas 8. So yun, parang yun ang naging buhay ko for the past 2 months actually. 5 days a week for 2 months ang nasabing immersion. May kasama o kakosa siya habang ginagawa iyon. Actually, doon sa 9th floor ako inilagay. Doon sa 9th floor, maximum penitentiary doon. Bulalas ni Jake, doon lahat ng mga mabibigat yung kaso. Behind bars siya, humimas ng rehas na bakal. Ano talaga ako, like, I'm really there from alas 5 ta alas 8. Tapos sinasabi ko sa guard, treat me like the inmates. Kung papaano ako kausapin, papaano ako tretuhin, kumain ka. Gina ganyan ako, bilisan mo na dyan. Gina ganon ako, and I like that. Kasi nga, para sabi ko, coming from What's Wrong with Secretary Kim, parang ang lambot ng karakter natin doon, I really have to come up with something very soft. Kasi contrary sa ginagawa natin na parang ginagawa nating Filipino yung parang mga remake na ito, di ba? Ako naman, parang sabi ko, gusto kong sundan yung ginagawa ng mga Koreans. May mga leading men doon, di ba? They're softer. Ganon. So sabi ko, coming up with that project, parang ang lambot ko, kailangang patigasin ko sarili ko uli. I had to parang be rough around the edges again. So, yun ang naisip ko. Ang kasakasama ni Jake sa immersion ay yung guard na naka-assign sa kanya.